ate at kuya, sana pareho na lang silang na-ospital, no? Pero ang tingin ng iba, hindi si Kuting ang nagkaroon ng medical emergency. Kasi di ba nag-post nga si Kuya Jay Sonza na nagkaroon ng medical emergency dyan sa San Miguel, Manila. Yan yung post, di ba? So, ang inisip ng iba, baka na-overdose si Kuting. Nalaglag sa hagdanan, nag-away sila, nagbatuhan or something. Or maybe na-overdose, kaya nagkaroon ng medical emergency. Sa mag-asawa kasi, sa mag-asawang yan, si Kuting naman talaga yung mukhang may sakit. Si Butod, mukha lang siyang may goiter. Mukha lang siyang may thyroid problem. Di ba yung isa sa mga manifestations kung meron kang problema sa thyroid ay yung mata mo nakaluwa. Di ba yung mata ni Smugs ay talaga namang mukha siyang maybe she's hypothyroid or hyperthyroid. Mayroon siyang hyperthyroidism or something. Pero, well, bata pa siya, ganyan ang mata niya. So, pero sa mag-asawa, si Kuting itong mukhang may sakit, namamaga na talaga eh. Di mo maintindihan, namamaga or tuyot eh. Di ba? I mean, hold on a second. I'm gonna go ahead and screenshot this and share it with you, peeps. Bear with me. At na-share ko na to, na-vlog na natin to nung mga nakarang araw. Na mukha na talagang, siguro pag-usapan natin mamaya kung kaya pa. No? Sabi nga dito ni Atty. Glenchong, mukhang hindi na kailangan ng formalin. Si Kuting daw, hindi na kailangan ng formalin, mukha ng bangkay. Ang kamangyang mga ate at kuya ay air condition. Pero kung titingnan mo si Kuting, parang hulas na hulas siya, oh. Parang pawis na pawis siya, di ba? Lukot ang mukha, ang pangit ng balat. Ilit yan eh. Kung ikaw mayaman, alagaan mo naman ang sarili mo. Sayang ang pera mo kung di mo kaya magpa-derma or, di ba? Magpa-facial or what? Parang ang lagkit mo, Kuting. Parang ang dugyot mo. Kung ako mayaman, di ako dugyot. Right? May taga-kuskus ng kilikili ko, may taga-kuskus ng singit ko. Why not? Oh, so di umano, hindi naman si Kuting ang nagkaroon ng emergency. Baka si Madam. Bakit naman tinuhod sa ilong si Onanay? Eh, itong si Onanay ay ano to, yung pandak to sa GMA, di ba? Ay, sino ba yung pandak dyan sa palasyo na pinaparinggan ni Miss Pebbles? Mukha namang penguin talaga yung si Onanay. Eh. Ray McQuill, thank you. Oh, bakit naman tinuhod sa ilong? Yun, baka yun ang medical emergency. Baka hindi si Kuting ang naghihingalo na or na ospital, kundi si Ma'am Shi. Nako, pwede siyang gawing reindeer sa Pasko. Ha? Miss Pebbles, pakichika naman kung anong narinig mo. 'Di ba? Nag-post si Miss Pebbles eh. Naku, pwede siyang gawing reindeer sa Pasko, yung umiilaw ang... Naku, pupunta na to kay Doc Ivy, yung friend nila na friend ni Heart, ni Puso. May Ivy, yung nagpapaganda ng mga sila. Parang Belo ang datingan, yung Ivy. Bago nilang friend yun eh. Feeling ko, nagpapakupos ng tiyan doon si Butod eh. Feeling ko si Butod nagpapakupos ng tiyan kay Doc Ivy. Tama ba mga tato? Pa-comment nga po sa comment section. Nakakaloka, no? May tuhuran, may black ayan, may pagbabasag ng red wine bottle. Para silang si Mr. and Mrs. Smith na movie. Ay, si Angelina Jollibee at saka si Brad Pitt. Nagbubugbugan bago mag-love making, right? Si Angelina Jollibee at saka si Brad Pitt, no. Naging real couple naman at one point. Oh. Doon kasi sa Mr. and Mrs. Smith, parang pareho silang spy. Nagka-bookingan na lang, no? Oh, kailan kaya sila magbabarilan? Oh. Sana magbangbangan na para tapos ang problema natin, di ba? Natuhod si Onanay. Sino tumuhod? Baka si Kuting. Baka nagwala sila ng bungga-bungga. Nagwarlahan sila ala Mr. and Mrs. Smith. Sabi pa post ni Miss Maricar. Sandali ha.
Tinahi ba yung ilong? Send pics please. Ba, teka muna, ba't ang dami nakakaalam? Baka kayo may group chat, pakisama naman ako. Bakit sila lang ang nakakaalam ng mga nangyayari? Sir Jason Sa, Miss Pebbles, tinahi ba yung ilong? Bakit? Ano nang, Diyos ko po, ginoo ko. Gaba, dili magsaba, sabi di ba? So nagbubugbugan ba tong mga to? Tingnan ko yung mga comment section dito mga tatkuya. Dapat sila-sila na lang yung magpatayan. Total, mga wala naman silang kwentang tao. Wag na silang mandamay ng mga tao sa KOJC. Lakas ng trip, high na high. Yung kausap ko nga pong taxi driver, yung sabi niya, once na nakapagpulburon ka raw, parang ang tingin mo sa sarili mo, you're the greatest person on earth. Na you're a superman, something, no? Parang lumilipad ka raw sa alapaap pag nagpulburon ka. Confident, ang bongga daw ng confidence mo, feeling mo ang gwapo mo, ang ganda mo, feeling mo kaya mong, yun daw yung trip ng pulburon. Eh yung trip naman ng tiyabo iba eh, 'di ba? Yung naaaning ang mga yung trip yata ng mga nagtatiyabo eh like taglibog, sipag maglinis, sipag na sipag magdaldal, kung ano, may mga iba't kanya-kanyang trip, pero daw ang pulburon kasi, ganun daw, feeling mo superman ka eh, superwoman. Feeling mo kaya mong lumipad. Feeling mo ang gwapo mo or ang ganda mo, feeling mo sikat ka, feeling mo ang galing-galing mo. Kaya minsan si Kuting, di ba, kung dumaldal, akala mo ay totoo ang sinasabi eh. Ganun siya eh. Pag nagsispeech, no? Confident na confident. Pag wala na siyang idiot board or teleprompter, nagdubidap-dap na siya. No, it up. Sabi niya. No, Diyos ko, si Kuting, di maintindihan eh. Oh. Baka palabas lang nila yan at di pag-usapan ang baha. Pwede rin. Baka pautot lang na may emergency. Kasi hindi nila kayang, wala silang pwedeng, paano, takot tumarap si Kuting sa problema eh. Di ba yung nangyari na ano, yung nangyari sa Marawi, yung nasabugan ang misa ng Katoliko sa loob ng MSU, sa Mindanao State University sa Marawi. Eme-eme na si Kuting ay nagka-COVID. Yung pala umattend ng wedding sa Hacienda de Acosar sa Bataan. Tapos wala siyang statement ng pakikiramay, may namatay dun. Wala talagang empathy tong mga to. Eh ngayon, grabe ang baha. Siguro na ano rin sila na terrify. Ano, they got frightened something. They got terrified na, teka, ang lala ng baha, lilinti ka na naman tayo. Pulburon nga muna tayo, tapos tulog tayo ng mga 3 days. Tapos nagrarambulan sila mag-asawa kung ano man ang trip nila, o natuhod raw yung isa. O totoo ba, labas nga, Ma'am Shi, nung nakaraan di umano, meron kang may flu cool ka. May flu-like symptoms daw, di ba? Tapos sa flu cool pala, si Ma'am Shi, tagal lumabas, may tahi daw sa ulo or something. O, sige nga, silipin ko kaya ang social media ni Ma'am Shi. No? I-type natin. Siyempre, hindi ko na mapapakita sa inyo, ako na lang magta-type, no? Kaya natin, baka may bago siyang post. O kaya si Kuting, baka may bagong post. September 1 pa yung last. Ay, ayan na naman tayo. Ginagamit na naman si Madam Imelda. Kapag si Madam Imelda ang pinupo, Diyos ko po, talagang ang mga, kapag si Madam Imelda, ang daing likes, feeling kunwari, wala naman si Mangga sa kanilang family gathering. Ginagamit pa talaga si Madam Imelda. Yung kay Kuting naman na Facebook. Tingnan natin kung may latest post. September 3 na po dito sa Pilipinas, so dapat, di ba? Total, meron namang admin, mag-post na lang kahit mga ano. Nanghahampas ng gong si Kuting. May hinahampas na gong. Baka yung ginamit niyang panghampas sa gong, screenshot ko na lang para mapakita ko sa inyo. Baka yung ginamit niyang panghampas sa gong, inihampas din niya sa ilong ni Ma'am Shi. Pero sabi ni Miss Pebbles, tuhod raw eh. Teka lang. Screenshot ko na lang, pakita ko sa inyo. May hinampas si Kuting na gong eh. May mga celebration ng,
May hinampas si Kuting na gong. Baka ito pinanghampas niya sa ilong ni Ma'am Shi. Nanggigil siya ng bongga. Alam niyo mga ate at kuya, itong kung totoo yung allegation na nagpupulburon tong mag-jowa based from the statements of Cathy Binag and Agent Morales at kung sino-sino pa, even Senator Nikki Cosseteng, kung totoong nagpupulburon tong mga to, at ang focus lang nila ay party, concerts, fashion show, pagsasaya, celebration, di ba? Kanta-kanta, inuman, magti-take advantage talaga ang pinsan nilang hindi naman bangag. Mukha namang hindi bangag si Tambaloslos eh. Mukhang hindi naman nagbibisyo. Kung ang priority ng mag-asawang ito ay hindi ang kapakanan ng mga binabaha at tayong mga Pilipino as a whole, kung hindi tayo priority ng mga yawa na to na namumuno ngayon at ang priority nila mag-party lang, mag-concert, bumiyahe at magpulburon, magti-take advantage yung tambaluslos. 'Di ba? O sige, go, push lang, magpayaman kayo na magpayaman basta ako ang susunod na presidente pagkatapos mo or 'di ba, ganoon. Si gustong-gusto maging presidente ni Tambaluslos eh. Kaya wala na talagang mabuting kaibigan tong mga to. Kanya-kanya silang takipan, pare-pareho silang mga demonyo eh. So ano kaya talaga ang nangyari kay Ma'am Shi? Siya baga ay nahulog sa hagdan? Tinuhod ba siya? Bakit wala siyang latest post? Bakit ang dai-dai mga post na siya ay nalaglag sa what? Pwede na siyang gawing Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Kailangan ano ha, kailan siya Ma'am Shi, lumabas ka ngayon or mamaya or bukas lumabas na kaagad. Mamudmod kayo ng tulong. Mamudmod kayo ng bota, ng kapote, ng relief goods kayong may binabaha. Wala kayong pakialam. Magpakita kayo kung hindi totoong ang ilong mo ay natuhod na or what. Or si Kuting nagkaroon ng medical. Sino sa inyong dalawa ang ospital? Oh, kung tinahi baga ang ilong or what. Lumabas kayo, magpakita kayo sa taong bayan. Dahil ang dai-dai nagsasabi na may medical emergency dyan ngayon sa Kamangyang at sana matuluyan na kayo. Deserve yung ipanalangin ng Pilipino ng ganyan. Kahit na hindi naman masasama ang ugali namin, sana nga matuluyan na kayo. Or worse, wag kayong matuluyan, mabalian kayo, imbalido kayo, tumanda kayo ng maraming iniinda sa katawan bilang parusa sa inyo. Agree pa kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.